Hello, good day guys. So ayan, ngayon gagamitin naman natin itong Ninja 400. It's been a while since the last time I used this bike, like over a month na. Kasi since nakakuha natin itong ZX6R natin. Ngayon, not only that, after natin siya, kasi pa-transfer natin siya ng ownership nasira to. So kung nakikita nyo, bago pa siya, ito luma kasi pinalitan ko pa to. Ayan, gamit na siya. Lalabas lang tayo sandali. 2022 model pala ito. Start mo natin. Ayan siya. Okay, let's go. So yun nga, medyo matagal na nung huling beses ko siyang nilabas, like over a month na. And yun, comparison. Okay guys, let's go to the comparison between the Ninja 400 and the ZX6R, which is a 600cc bike. Ayun, so ito ano lang naman, this is my opinion based on my experience. Kaya kung mag-disagree kayo, okay lang. Pero in my opinion, when it comes to sitting position, medyo relax to. Pero for me, mas ergonomic yung tangke ni ZX6R. Kasi nasandal ko dun yung tiyan ko. Unlike dito, lahat ng bigat ko napupunta sa hita ko. Walang katulong yung hita ko, kundi yung ano ko lang. Unlike with unlike with the ZX6R, masyadong malaki yung tangke niya and nararap around ng body ko yung tangke. Ito, hita ko lang. So pag mga traffic, masakit talaga sa balikat tong Ninja 400. Masakit din naman yung ZX6R, pero I find it much comfortable than this one. Hindi mahirap lang talaga yung ZX6R iliko. Compare dito na para lang siyang 150cc pag niliko mo. Madali siyang pihitin. Sa ZX6R kasi very limited. Very limited yung pagpihit-pihit niya. And yun, it's much lighter than the ZX6R. Pag nagmamaniobra ka, ito sobrang gaan. Ang gaan niya lang, pwede mo parang ewan sa akin kasi nabuhat ko pa to pag inuusog-usog ko siya yung ZX6R wala talaga, no chance. Hindi ko sure kung ilang kilo to, pero for me ang gaan niyang dalhin and tipid siya sa gas. Yung ZX6R malakas masyado sa gasolina yun ayan, chill lang yung riding position niya. Pero sa katagalan, ang sakit sa likod. Sakit niya sa likod. Like I said nga, lahat kasi andito sa tangke. Yung hita mo ang naapektuhan. Hita mo yung laging nagpipigil. Unlike sa ZX6R, para kang nakahiga sa tangke niya. Yun, nakahiga ka sa tangke niya. Basically, nakahiga ka sa tangke niya. Kaya preferred ko yung ZX6R over Ninja 400 when it comes to ergonomic ng bike. Sa pag nakasakay ka sa kanya, ang advantage naman ito Ninja 400, siya magaan. And for the streets talaga, very flickable. ZX6R ang bigat. Ang bigat niya. What's going on? Bakit nagsasalubong si kuya? So ayun, meron din tayong checkpoint, which is good kasi police visibility is very important dito sa amin sa Taguig. Sobrang mabait niya nila.
hindi yan sila nangungutong. Talagang seguridad lang yung inaatupag nila dito. So kudos Taguig PNP. Seriously guys, ilang beses na ako nila na checkpoint dyan sa Arca South. And yun na, kwentuhan lang. As long as kompleto yung ano mo, may proper helmet ka, wala ka maging problema sa kanila. Basta kompleto yung papers mo, may license ka, and kompleto yung papel ng bike mo, of course. Oh my god, sorry. Nakalimutan ko, wala nga pala itong quick shifter. Surubukan ako magana. My god. Ayun yun pa guys, walang quick shifter sa Ninja 400. Though, you can upgrade it. Pwede kang bumili and magpakabit. Pwede kang bumili and magpakabit ng aftermarket. Ayun, nararamdaman ko yung sakit sa kamay niya kasi hindi siya ganun ka-powerful compared with the ZX6R. Pero this is very good as a beginner bike. So if beginner bike ang hanap mo, tapos gusto mo big bike and expressway legal, this is definitely one of the choices na pwede mong pagpilian, si Ninja 400. Pero syempre, ang dami naman dyan pwede mo rin pagpilian, like si CF Moto 450 SR, si CB500, si Aprilia RS457. Yan yung mga pwede mong pagpilian. The only problem when you compare the Ninja 400 with those other bikes that I mentioned is the technology. Kasi far behind si Ninja 400 when it comes to technology. Kasi ang tagal na nag-release ng Ninja 400 pero ganoon pa rin siya. Same tachometer pa din. Also wala man lang simple tech like Bluetooth technology na pwede mo i-connect yung phone mo, unlike with CF Moto 450 SR. Pwede mo ikabit yung phone mo. Ayan, walay. Speedometer, yun lang. So yun yung pinaka gusto ko nga pala with the Ninja 400 is sobrang dali niya i-maneuver, dali niyang iliko. So from Sniper 150
Tapos Ninja 400, halos wala siyang kinaibahan. At least for me, wala siyang kinaibahan, oh. And very forgiving pala, very forgiving yung torque niya. Hindi kasi ganun kalakas yung torque nitong Ninja 400 eh. Unlike with other bikes. Kasi nakahawak din akong Duke 390. 370cc lang yon. Pero when it comes to torque, napakalakas ng torque niya. And nakahawak na rin ng Ducati Super Sport, napakalakas ng torque niya. Hindi mo naman pwede compare yon. Pero yung Duke 390 pwede mo siya i-compare. Sobrang dali-dali sa street nung Duke 390 kasi malakas yung torque niya. Ito, very forgiving yung torque, hindi ganoon kalakas, hindi ka mabibigla. Kaya perfect siya as a beginner bike for me. Ayun, so parang ang masarap sa feeling is pag galing ka ng ZX6R tapos bababa ka ulit sa Ninja 400. Sobrang dali ng kontrolin ni Ninja 400. As in, napaka basic na niyang bitbitin. So yun lang naman guys, yung mga napuna ako with Ninja 400 and the ZX6R ko. Kaya inentokan ko lang kayo. If mayroon naman kayong question about doon, comment lang kayo, easy lang naman yung sagutin. Come to me, na 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 na, ta 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 ta, ta 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 ta. Okay, now I finally understand bakit meron kayo naka-counterflow ay naglalakad yung mga babae. May nagka-counterflow na nakamotor and then may naglalakad ng mga babae. Possible na nasita sila nung what happened? Ano nangyari dyan? Na-accident sila guys. Accident.